Hello! Welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung reading natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Take only what resonates. Hindi ito magra-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga kukuha lahat ng energy ng water sign sa mundo. So, kung makaka-relate ka dito sa reading, ngunin mo lang yung magre-relate sa'yo dahil pwede rin namang hindi 100% ang makuha kong energy mo. Okay? So, kung ano lang. And, kahit sinasabi kong ikaw, pwedeng person mo yon. Kahit sinasabi kong person mo, pwedeng ikaw yon. Kasi bahala ka nga kung paano mo ilalagay ang sarili mo sa sitwasyon. Kung gusto mo magpa-personal reading, Madam, space P as in princess. Lagyan mo na lang din ng space sa dulo para ma-search mo yung pinaka-Facebook page namin. At diyan ka pwede mag-message para mag-inquire kung paano magpa-personal reading. Ayan, if you want to talk to me through video call, I can do that. Kaya kong mag-adjust sa time mo, kung anong time ninyo. Kaya kong gawin yon. So, take only what resonates, what we have here for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay, water sign. The World, the Ace of Cups, and the Five of Pentacles. I feel like you are in love with someone. Kaya lang, pwedeng itong taong ito is someone na gusto mo siya, kaya lang pwedeng malayo sa'yo, mahal mo siya. Kaya lang na Five of Pentacles, either there's money problem kung bakit hindi pa maisakatuparan yung gusto ninyong pareho ngayon, or gusto mo sa kanya ngayon, pagkakagusto mo sa kanya ngayon. Or some of you, pwedeng hindi pwede. Yeah, some of you, pwedeng itong person na to is, pwedeng may family na involved dito, or magkalayo or magkaiba yung family ninyo, magkaiba yung tradisyon, kultura, etc. Or could be the problem is yung family mismo, or yung pagkakaiba ng inyong status, estado sa buhay. But the one thing na sure dito sa connection nito is that you are in love with someone, kaya lang malayo siya, mahal mo siya, but there's like, pwedeng ito nagpapalungkot sa inyo kasi, or sa'yo, kasi gusto mo tong person na to, but parang hindi siya pwedeng gustuhin sa ngayon. Or hindi pwedeng i-offer yung love mo sa kanya ngayon. Emotions, sorry, doon muna tayo sa energy ng person na kakonect mo. Sino itong person na kakonect mo? For the sign of water sign. Take care, water sign. Nakakita ako sa inyo ng over-fatigue na person, or sobrang tamlay, sobrang pagod, I don't like the energy actually, kasi medyo nakakapagod. I mean, nakukuha ko yung energy mo, sobrang pwedeng kulang ka sa tulog, or ikaw ay may sakit. Guys, I knew someone, no? Ikwento ko lang. Kasi if this is your case, you have to do something. Meron akong kilala, actually a close friend of mine. Nung lumipat siya ng work, lagi siyang nagtataka siya, bakit lagi siyang may sakit doon sa workplace niya na yon, no? And then, nung makita ko siya, or nagkausap kami, doon ko nabanggit na sabi ko, hindi siya okay sa place kung nasaan siya. And then doon nga, tsaka niya sinabi sa akin na hindi siya nga okay doon sa, lagi siyang may sakit. Hindi dumadating yung point na weekly, sa isang linggo, hindi pwedeng hindi siya magkakasakit. Parang matamlay, or laging parang may lagnat. And then, hindi ko inaano kung anong religion mo, ha. Kasi, of course, magkakaiba tayo ng relihiyon. Pero, hindi ko nababanggitin ko anong klaseng relihiyon. Pero yung religion kasi nung kanyang employer is, hindi sila naniniwala doon sa mga tinatawag nating mga negative energy or what.
hindi sila naniniwala doon. So, hindi sila naniniwala sa mga balis, etc. Pero itong friend ko na ito is malakas din ang pakiramdam niya. So, nandun yung feeling na parang kailangan nilang i-cleanse yung mismong house and use some kind of protection. No? Ngayon, walang ganun-ganun eh. Sinabihan niya na yung employer niya na na ganun na request niya. Pero hindi talaga ginagawa kasi iba nga yung relihiyon, no, ng employer niya na yon. So, hanggang lumipat siya. Nung lumipat siya, nag-ayos siya, gumanda yung aura niya, naging maganda yung, hindi na siya nagkakasakit. So, sometimes, hindi ikaw yung may problema, no? This is like a guidance for you. Minsan, hindi ikaw ang may problema. Kung napapansin mo, bakit lagi ako may sakit? Siguro ganito ganyan. Kailangan ko ng vitamin sa katawan, ganito ganyan. Kailangan kong matulog ng in-adjust mo na lahat, pero ganun at ganun pa rin. May mali talaga. No? Sometimes you have to do something. Kasi minsan, hindi pagpapadoktor. Kasi ayun nga yung actually, yung aking kakilala na yun, ang work niya is domestic helper. So, yung mga alaga niya, ganun din. Inom ng gamot. Take ng gamot yung alaga niya hanggang sinabihan na nga ng doktor na allergy sila sa gamot na ganito, allergy sila sa gamot na ganyan, hindi sila pwede sa gamot na ganyan. Kasi nga hindi nag-work yung gamot eh. No? So, ayun, I'm just saying, maybe kailangan mo lumipat ng place. Medyo sarado ang utak nung or yung paniniwala nila ay yung nung kanyang employer na yon. Hanggang umalis siya dun sa place na yon. Ayun. Medyo okay na siya ngayon. Sinabi ko lang kasi nakaramdam talaga ako ng negative sa'yo. So, sometimes, hindi ko anong gamot ang makakagaling sa'yo. Minsan, you need to do something like cleansing, etc. Egg cleansing is number 1 na maire-recommend ko. I'm using that actually. Sobrang laking tulong sa akin ng egg cleansing. Kasi itong ginagawa ko sa inyo is kind of healing na rin eh. Spiritual healing. Kasi in a way, may times na nakukuha ko yung energy niyo pero i-replace ko yun ng energy ko. So, ako yung after the reading, may times na hindi rin ako makabangon. Pagod na pagod ako kahit wala naman akong ginawa. Nagsalita lang ako after the reading. May times na sobrang bagsak ang katawan ko. Yun ay kasi may na-absorb akong negative energy. No? Na ako naka-absorb. In return, kayo naman medyo nag-okay, naging maayos. Kaya yung iba sa inyo, meron nakikinig sa akin, pero pakikinig lang sila. Tapos hanggang makatulog sila. Tapos yung iba nga kahit hindi nakaka-relate sa reading, basta makikinig lang sila kasi in a way nakakatulong yung ganito para ma-heal din kayo, no, spiritually. So yun yung nagiging help ko sa inyo. So ayan, what I do after that, pag nakaramdam ako ng ganun, of course I will heal myself, diba? I will do egg cleansing, I will meditate, etc. Marami akong ginagawa para ma-cleanse naman yung sarili ko at para maibigay ko naman yung aking pag nakapag-reading ulit ako, another tulong na rin. But anyway, kaya ma-appreciate ko yung sobrang pagmamahal niyo sa akin, paglalagay ng heart dyan sa comment section. Kasi hindi nyo alam kung paano ako sa mga hindi nakakaalam, I am a very busy person. Dami ko pong negosyo. Tapos, ito nga, nagre-reading ako. May mga personal readings din ako. So, ang dami ko pong pinagagawa sa buhay. Pero, nagaganahan akong ibigay yung aking service sa inyo. Pag nakikita ko na nagko-comment kayo kasi nakikita ko ang dami sumusuporta sa akin, dami nagmamahal sa akin. Diba? Anyway, you do have the Fool, the Strength card, Page of Swords. This is your person. This person is risk taker eh. Mahilig siyang mag-take ng risk. Hindi lang sa'yo, sa ibang bagay din. Maybe money, business, etc. Strength card, siya yung tipo ng tao na parang
alam niya kung ano yung lakas niya, yung galing niya. And then with the Page of Swords, this person could be someone who is younger than you. Or pwedeng may anak na. I can see essence of a child. So, pwedeng may anak na. I'm seeing a best friend kind of energy. Best friend. Parang lagi lang siya nandyan kung kailangan mo siya. Willing siya mag-take ng risk. I feel like sa'yo. Just in case kailanganin mo siya. But, I feel like nalulungkot ka pero hindi mo sinasabi dito sa person na to. You're not saying na ganito, ganyan. Hindi ka nagiging open sa kanya. Emotions niyo sa isa't isa. Some of you, this is a soulmate energy. Page of Wands, Nine of Cups. Tell me more. The Hanged Man, Three of Cups. Okay. Yeah, some of you, may spiritual connection sa inyo ng person na to. Alam mo, napakagaling or nakakatulong itong person na to sa'yo. Pwedeng financially na rin. Pwedeng, yung iba, kung magkaibigan kayo, talaga may pagtutulungan dito. Six of Pentacles. Pagdating sa money, the High Priestess could be a soulmate connection. Pwedeng lumalabas siya sa dreams mo or vice versa. I feel like yung person na to, pwedeng nagkaroon ng communication sa inyo. Pero pag nagkakaroon ng communication, one of you, or either both of you or one of you is committed with someone. So, parang nagiging nangyayari is parang nasa friend zone energy yung connection na ito. But you're waiting. Gusto mo magkaroon ng reconciliation sa inyo. But for now, pwedeng hindi pa possible because of other relationship, other connection. Pero the Three of Pentacles, may saysay yung ginagawa nitong person nito or mga pinagsasabi niya sa'yo eh. Nine of Swords, I feel like the person na to, open siya pag nagkakaroon siya ng problem financially. Pero, sometimes wala ka kasing magawa doon regarding sa problema niya. At saka pag ikaw nagkakaproblema ka, pwedeng siya yung talagang taong nakakatulong sa'yo. Katulad din sa isang relationship, you would know kung nasa tamang tao ka, kung nagiging mas okay ka financially, health mo nagiging okay, katawan mo, itsura mo, gumaganda ka, pumupogi ka, malalaman mong nasa tamang tao kapag ganun eh. Hindi ako naniniwala sa nasasabihin na, pag tumataba ka, sabihin na natin ganun, sa isang relationship, hiyang ka. No, actually no. Kasi, dapat pag nasa isang relationship ka, mas lalo kang gaganda, mas mai-inlove ka sa sarili mo, mas lalo kang, I'm not saying na pangit yung mataba, but, minsan, health-wise, diba, mas okay pa rin yung nasa maayos na katawan. And, yeah, pag mas lalo kang umaayos, ibig sabihin nasa maayos kang tao, no? And, okay lang yung tumaba, pero in a healthy way, yung maayos yung pagkataba, yung hindi naman to the point na talagang nagiging pangit na. Baga parang obese or what. Ibang usapan yun. Yung taba na parang malusog lang or healthy. Okay pa yun. Yeah, I can see twin flame connection for some of you. What will happen in the near future for the both of you? I feel like may times lumalabas ka pa rin sa panaginip nitong taong to. Pero parang dinedeny niya. Ayaw niyang mangyari yun. Kasi feeling niya siya lang yung nag-iisip or nag-hold on sa connection na to. Page of Cups, Ace of Pentacles, Nine of Pentacles, Ten of Swords, okay. The Empress, and you do have here the Three of Wands. I feel like this person, pwedeng magkaroon ng ending sa inyo, like ending of a relationship, connection, etc. You will be focusing dito sa mga new beginnings sa buhay mo. You will be the Page of, some of you, I can see a child, so you could have a child with someone else, and the Nine of Pentacles. Pwedeng maramdaman mo yung feeling na parang hindi mo kasi talaga siya kayang tapatan or pantayan, pero mataas talaga yung yung tingin mo sa taong to na parang hindi mo siya kayang ma-reach or sometimes it is one of the thing na talagang magiging dahilan kung bakit hindi mo nakitang mag-workout yung connection ninyo. Ten of Swords, I can see an ending sa connection. The Empress,
This person will be focusing sa kanyang sarili through Three of Wands. Hindi mo maiwasan na mamimiss ka niya. Pero I feel like kahit anong gawin niya, hindi ko nakikitang magkakaroon ng maayos na communication or connection sa inyong dalawa. The Seven of Pentacles, yeah, I can see both of you focusing sa mga kanya-kanya ninyong tahanan, sa kanya-kanya ninyong money. Because actually, this person or yung connection ninyo, it comes and it goes kind of energy. Parang like a twin flame connection, may runner, may chaser, and then I can see total pwedeng both of you will be ending the connection or focusing sa mga development ninyo individually. Okay, so actually yung individual na self-love is fine, is okay. Tama yon, dapat mahalin mo muna sarili mo, mahalin niya muna sarili niya. You know, kung hindi pa nag-workout sa ngayon, maybe it's not yet the right time. But yeah, that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.